Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ang ating tatalakayin, ano daw po ang posibleng dahilan ng pananakit ng ating kamay. Mag-subscribe po kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Yan po ang aking official FB page. At ganoon din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Mag-subscribe kayo at pwede kayong i-click po yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Ngayon po, ang ating pong usapan ngayon, yung pananakit ng ating kamay, no? Marami po ang may problema niyan. Pwede nyo po kung i-follow, like and share yung ating programang Patnubay sa Kalusugan sa Facebook. At ganoon din po sa aking sa aking pong YouTube channel, Rose Alfonso. Ang isang reason po bakit nananakit yung ating mga kamay, yung paulit-ulit na activities tulad ng pagta-type o paglalaro ng sports or paggamit ng mga tools. Ang ating mga muscle at mga tendon sa ating kamay, nagiging dahilan nito ng pananakit o kaya merong naiipit na nerve. Pag ang muscle napagod at namaga, ito'y dahil sa pagkakaipit ng nerve na yon, resulta ng kanyang pananakit, pamamanhid at parang tinutusok ng karayom. Ang patuloy po na pagta-type, yung constant typing, ito'y nagbibigay stress sa ating wrist bone at sa ating mga joints sa ating mga daliri at nagko-contribute yan sa pamamaga at pananakit. Yung paulit-ulit na tumbawa yung gripping sports equipment or yung throwing tulad ng bola o pagsiswing, no? Ito'y nagbibigay strain sa ating muscle sa kamay, mga daliri, pati sa braso. Nagiging dahilan nito ng kirot at pagod. Ang paulit-ulit na paggalaw, lalo na kung meron kang mahigpit na yung gripping at saka merong vibration mula sa mga power tools, nagko-contribute ito sa hand tissue. Kaya po yung mga paggamit ng mga tools na nagko-cause ng pain, ay itong mga tools na to tulad ng hammer, yung gardening, o paggamit ng screwdriver. Siyempre, iniikot-ikot mo yon o kaya yung pagpokpok sa ating martilyo o kaya sa pag-gardening mo, may mga ginagamit kang tools doon, ay nangangalay yung muscle sa kamay, braso, mga daliri, nagiging dahilan nito ng pananakit nito. Kaya kailangan palakasin mo yung kamay mo, pati itong braso mo, mag-perform ka lagi ng mga hand and forearm exercise para ma-improve yung strength and endurance. I-maintain mo yung good grip. Pwede kang gumamit ng gloves, no, na merong good grip para ma-prevent yung excessive squishing and fatigue. Pati din po yung yung minsan mga misis ng tahanan, yung pagpilip-pilipit ng basahan. Bawa, sobra ka magpilipit ng basahan. O kaya meron kang pinipindot na lagi mo tong nagagamit. Minsan nagkakaroon po ng yung ipit, no, yung mga nerve. Kaya nagkakaroon ito ng severe pain, lalo na kung persistent yung paggamit mo ng iyong mga kamay. Dapat magpa-check up ka sa isang sport therapist at ma-diagnose ka at mag-recommend sila ng appropriate treatment. Kasama po yung tamang pahinga, physical therapy, at merong pain medication. Ang sobrang paggamit po ng kamay, kailangan meron kang break. Iwasan mo yung prolonged period of paulit-ulit na activity. Meron kang short break every 15 to 20 minutes. Ipahinga mo yung kamay mo, i-stretch mo yung finger mo, at saka yung wrist bone, yung wrist mo, no, pulsuhan. Tulad po yung mga cutter, yung nagka-cut ng damit, yung mga cutter, no? Minsan yung mga, mga kalpentero,
meron silang kinakat na yero, no? Yung ganon. Kung yun ang trabaho mo, magkaroon ka ng short break every 15 to 20 minutes. Stretch mo yung fingers mo, yung wrist mo, para ma-relax yan. Tsaka kailangan po, bago ka gawin yung activities na to, meron ka munang warm up and cool down. I-perform mo yung mga gentle stretches, ma-warm up yung muscle mo, ma-improve ang flexibility. At saka one thing, i-maintain mo yung good posture. Siguraduhin mo yung workstation mo or playing station mo ay maganda environment para maiwasan yung unnecessary strain sa iyong kamay. Palakasin mo yung mga kamay mo. Mag-perform ka ng exercise para lumakas yung muscle and tendon at para hindi ka susceptible sa injury. Mag-pay attention ka sa mga pain signal. Bawa, meron kang ginagawa, tapos nakaramdam ka ng pain, tumigil ka muna dun sa activities na yon, pwedeng mag-cause ito ng discomfort. Mag-take po kayo ng vitamin C para lumakas ang immune system. Ang vitamin C natin, napakahalaga nito sa proper function ng ating immune system. Nagpo-protect sa katawan mo sa infection para tumulong sa production ng white blood cells, protektahan ng katawan mo na hindi maapektuhan ng mga bakterya, mga mikrobyo. Ang vitamin C kasi tumutulong po sa production ng white blood cells. Ito yung ating defense against germs. Yung collagen production, napakahalaga po ng collagen production. Ito ay protein importante sa structure and function ng ating balat, ng buto, ng mga ugat natin, blood vessel, and connective tissue. Para gumaling agad ang sugat mo, para matibay ang buto, muscle, at balat mo, kailangan mo ng collagen. Tumutulong ang vitamin C sa production mo ng collagen. Tumutulong ito para mapabilis ang healing process para magkaroon ng formation ng bagong tissue. I-reduce mo yung panganib sa chronic diseases. Ang vitamin C po, nare-reduce yung chronic diseases like heart disease, stroke, cancer, and diabetes. At nag-i-improve ang blood pressure mo. Ang vitamin C tumutulong sa pag-lower ng blood pressure sa may high blood at naiwasan yung gout attack. Nakakatulong ma-reduce yung gout attacks. Nag-i-improve din ito ng iron absorption. Nag-i-improve yung absorption ng iron mula sa food mo kasi importante po yung iron sa production ng red blood cells. Nare-reduce yung simptoma din ng asthma. Yan ang nagagawa ng vitamin C. At kasama po ng pag-inom nyo ng vitamin C, yung Super B complex. Ito ay combination ng 8 essential B vitamins, B1, B2, B3, B7, biotin, B9, B12. Ito po yung mga B complex supplement, nag-o-offer ito ng health benefits. Kaya napakahalaga nito para to boost your energy level. Ito ay merong crucial role in energy production. Tumutulong ito para ma-convert ang food into energy. Ang kakulangan po ng vitamins and super B complex, it leads to fatigue and tiredness. Kaya ito'y supplement ay nakakatulong po para sa ganon ay lumakas ang katawan natin. Ang vitamins and super B complex, water-soluble vitamins ito. Kaya iinumin mo to na walang laman ng tiyan. 30 minutes bago ka mag-almusal, wala pang laman ng tiyan mo, iminom ka ng vitamin C at super B complex once a day para makasigurado sa iyong paglakas ng energy mo at mampalakas ng immune system mo. Yan po'y available sa Patnubay. Kung nais nyo po magpa-deliver, chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ang isang uri ng problem sa kamay, yung carpal tunnel syndrome. Ito'y condition pag yung median nerve sa yung wrist, no, na-compress, naipit, nag-cause ng pain, numbness, at parang tinutusok-tusok ng karayom yung kamay at mga daliri mo sa kamay. Ang possible cause po nitong pain sa kamay, cramps, tong carpal tunnel syndrome. Ito'y condition na naiipit po yung nerve, no? Kaya ang itong cause nito, importante na
maunawaan mo, iwasan mo yung overuse injuries, no? Ang pagkaipit nitong median nerve sa ating wrist, no, malapit dito, maaring kumipot yung carpal tunnel. Ito yung passage nakapaikot sa buto at ligaments. Ang carpal tunnel syndrome, isang condition kung saan mayroong pressure o compression sa median nerve sa wrist, kung saan na dumadaan sa carpal tunnel. Ito'y maaaring magdulot ng pamamaga, pangangalay at pananakit ng kamay ng braso din. Madalas ito'y sanhi ng paulit-ulit na galaw ng kamay. Nagkaroon ka ng injury, minsan dahil sa merong relation sa pregnancy, arthritis at iba pang mga kondisyon. Ang diagnosis po ay depende sa ang treatment ay depende sa diagnosis ng carpal tunnel syndrome. Sinasagwa ito ng doktor or specialista tulad ng orthopedic surgeon. Maring isama sa treatment ang pahinga, ang therapy, gamot, kung kinakailangan ay operahan. Ang simptoma po nitong carpal tunnel syndrome, masakit, namamanhid, manghihina, ang yung thumb at index finger mo, ang middle finger at saka yung kalahati ng ring finger mo. Ito'y lalong lumalala pagdating sa gabi at meron kang position na nagpasakit ng kamay mo. Alam mo yung paulit-ulit na galaw ng kamay o kaya yung mataba ka or buntis ka o diabetic ka, meron kang inflammatory condition like rheumatoid arthritis, nakakapagpalala sa sakit ng kamay mo. Bakit? Kasi pag mataba ka, ay nagkakaroon po ng accumulation ng excess fluid sa katawan. Nagkakaroon ng pressure doon sa median nerve sa wrist, nagko-contribute sa carpal tunnel syndrome. Pangalawa, kung diabetic ka, kasi pag diabetic ka, meron tinatawag natin diabetic neuropathy, na nadadamage yung nerve throughout the body. Kasama na po yung median nerve sa ating wrist, nagiging dahilan ng carpal tunnel symptoms like pain, numbness, at tingling, no? Kaya at ito pong high blood sugar level, kumakapal at saka po nakumukunat yung surrounding tissue sa median nerve, nagko-contribute sa pagkakaipit nitong mga nerve na to. Ang chronic inflammation associated ng diabetes, lumalala sa nerve compression at pain. Meron tayong supplement na lecithin. Ito po ay nakakatulong para ma-improve ang cholesterol level, ma-prevent ang heart disease, ma-improve ang yung memory at learning at attention and concentration. Napoprotect ang brain natin mula sa damage pag nagtitake ka ng lecithin. Yung timong ating calcium, magnesium, nagpapamaintain ng strong bones, muscle contraction and relaxation. Kung nagka-cramps yung kamay mo, mag-take ka ng calcium magnesium. Tumutulong din ito sa production ng serotonin. Ito'y tumutulong para ma-relax ang body at mind mo at madali kang makatulog. Nare-regulate ang production ng melatonin, isang hormone nagpo-promote ng masarap na tulog. Ang isang reason din po ng pananakit ng mga kamay, yung tinatawag nating pag nabuntis ka. Kasi yung hormone na estrogen tsaka progesterone, nagkukos ito ng fluid retention. Nagiging dahilan ng pamamaga ng carpal tunnel, itong median nerve passes. Nag-i-increase yung pressure sa nerve, natitrigger yung carpal tunnel syndrome pag nagdadalang tao ka. Kaya nga po, pag mataba ka during pregnancy, nagdadagdag sa pressure sa carpal tunnel. Tsaka yung paulit-ulit na galaw ng kamay, activities tulad limbawa yung pagkarga-karga mo sa baby mo, nagbe-breastfeeding ka, minsan paggamit ng computer, nagko-contribute ito sa paulit-ulit na galaw ng kamay, nagpapalala sa carpal tunnel syndrome. Isang reason din po ng pananakit ng kamay, maaring meron kang rheumatoid arthritis. Ito'y chronic inflammation, apektado po yung synovial joint sa ating wrist. Ang inflammation na to, kumakapal at nagtatighten yung carpal tunnel, nakokompress yung median nerve at nagiging dahilan nito ng carpal tunnel syndrome. Ang rheumatoid arthritis, nagkukos ito ng deformity sa wrist bone. Kaya
kumikipot yung carpal tunnel at naiipit yung nerve. Yung pamamaga din ng tendon sa wrist, nagko-contribute din sa pressure sa median nerve. Ang diagnosis po nito, yung physical examination, yung nerve conduction studies, and electromyography, ayan po ang ginagamit for diagnosis. Ang treatment po ng pananakit ng kamay, syempre rest, di ba? Mga anti-inflammatory medication, nilalagyan ng splinting, nagkakaroon minsan, pag sobrang sakit, nagkakaroon ng steroid injection. Sa severe cases, nagkakaroon ng operation, lalo na sa carpal tunnel syndrome. Magpa-check up po kayo sa doktor for diagnosis and proper treatment. Napakahalaga po ma-prevent yung nerve damage at maiwasan yung permanent symptoms. Kaya nga po yung arthritis, ito yung inflammation of the joints, nagkakos ng pain at saka stiffness and swelling sa kamay. Kaya ang kakulangan po ng tubig na iniinom, nagiging dahilan nito ng muscle cramps kasama na yung kamay. Kailangan nakakainom tayo ng 8 glasses of water sa buong maghapon. Yung electrolyte imbalance, yung low level ng potassium, magnesium, and calcium, nagko-contribute ito sa sakit sa kamay or muscle cramps. Ang potassium po ay napakahalagang mineral pag-maintain po ng muscle contraction, nerve impulses, at napakahalaga po ng potassium. Ensure mo na para maiwasan yung sakit ng kamay, meron kang sapat na potassium. Kaya pwede mo kumain ka ng banana, isang classic source ng potassium, saging, o kaya cantaloupe, no? Yung isang tasa ng in-slice mo ng malis na cantaloupe, isang katasa nun, ito'y magandang source ng potassium. O kaya uminom ka ng isang baso ng orange juice, yan, may potassium yan. O kaya yung avocado, yan po'y mayaman sa potassium. Kumain ka ng baked na patatas, boiled na patatas, or dinurog-durog na patatas. Ito'y natural source ng potassium. Spinach, ito po isang leafy green waterhouse, nagdi-deliver ito ng potassium per cup. Kamatis, nagpo-provide din ito ng potassium. Broccoli, isang tasa ng broccoli, yan po'y may potassium. 1 cup ng cooked white beans, no? I-maintain mo yung balanced diet mo, i-focus mo yung mga including fruits and vegetables, nuts and seed, and legumes. Nagpo-provide ito ng electrolyte like potassium, magnesium, and calcium. Ang dehydration nagko-contribute sa muscle cramps. Ensure mo na meron kang sufficient water throughout the day. Magkaroon ka ng warm up and cool down before and after exercise. I-perform mo yung proper warm up and cool down stretching to para ma-prepare, ma-relax ang muscle mo. Iwasan mo yung pushing yourself too hard during exercise at mag-take ka ng break kung kinakailangan. Pa-check up ka sa isang healthcare professional kung nakakaranas ka ng frequent or severe muscle cramps. Masakit lagi ang kamay mo, di ka makapagtrabaho. Magpa-check up sa doktor para ma-rule out ang underlying medical condition at i-discuss po, magkaroon ka ng personalized prevention strategy. Paalala po sa ating crystal oil, ito ay concentrated blunt. Ito po yung magandang, nagpo-promote ito ng relaxation, bago makatulog, i-massage mo sa dibdib mo, amuyin mo yan, nakakatulog yan, nare-reduce yung pain at inflammation pag hinaplas mo sa mga muscle mong masasakit like arthritis, muscular pain, at it-improve your sleep quality, nare-relieve yung headache, nakakalis ng congestion sa ilong, nag-improve respiratory health. So, maganda po ito kung ikaw'y nauntog, hindi ka mabukulan, pahiram mo ng crystal oil. Magandang remedy sa mga shoulder pain. Pag barado ilong mo, magpakulo ka ng tubig, magpatak ka ng 2 patak, 3 patak ng crystal oil, tapos hayaan mong sumingaw yung mag-steam ka, langhapin mo, nakakalis ng bara ng ilong. Maganda din po yung ihaplas mo sa sikmura. Pag sinisikmura ka, meron kang digestive system, meron kang pang-relieve ito ng gas, bloating, and stomach cramps.
Kung nasusuka ka, naduduwal ka, pahid mo yan sa dibdib mo. Pag makati lalamunan mo, pahiran mo. Pag barado ilong mo, pahid mo sa butas ng ilong mo. Di ka rin kakagatin ng lamok pagka ito ay pinahid mo sa balat mo. Yun din pong ating activated charcoal. Ito'y merong antibacterial properties. Ito'y nakakatulong para patayin yung bakterya sa bituka. Naiwasan po yung pamamaga ng bituka. At kaya ito'y maganda sa mga food poison. Maganda din po activated charcoal natin sa yung drug overdose at saka yung minom ka ng alak para maiwasan po yung hangover. At nakaka-reduce ito ng diarrhea. Pagka nagtatai ka, magandang mag-take ng activated charcoal. Nare-relieve yung kabag mo. Nag-absorb po kasi ito ng gas at toxin sa bituka. Nakaka-reduce ito ng bad breath, yung activated charcoal. Nag-absorb ng bacteria at toxin from the mouth. Kaya available to sa patnubay. Nasabi ko po yung nerve damage sa nerve, nagkukos ng pain, numbness and weakness. Kaya nga po pagka meron kang dull ache, burning sensation to sharp shooting pain at constant come and go, maaring apektado yung buong kamay mo o meron specific fingers ang apektado, meron mga certain area maaring nagsiserve na damaged nerve, no? Nagkukos ng numbness. Kaya kung nakakaranas po kayo ng loss of sensation sa kamay mo at kaya yung ability mo to perform everyday na task mo hindi mo magawa, mahina na yung muscle sa kamay mo, mahirap kang mag-grip ng object, mahirap kang sumulat, or nahirapan kang gamitin yung kamay mo effectively. Kaya kailangan po nito, nagiging clumsy ka, di mo ma-coordinate yung movement ng kamay mo, nalalaglag. Kaya po pagka meron kayong ganitong problema, no, ay iwasan nyo po kung diabetic ka, ikaw ay pa-check up palagi. Bantayan mo at magbigay ng payo ang doktor sa iyo. Yung mga vitamins deficiency, nagkukos ng nerve problem, autoimmune disease, like lupus can damage the nerve. Kailangan nyo po ng medical attention, kailangan nyo po ng early diagnosis and treatment, ma-prevent yung further damage, may improve yung chances at magkaroon ka ng full recovery. Kaya ngayon, ang doktor magbibigay sa inyo sila ng nerve conduction study, ma-MRI, maaring ma-X-ray para malaman yung underlying cause ng yung sakit ng kamay mo. Kaya ipahinga mo lang yan. Iwasan mo yung activities, nagkukos ng pain, pwede kang mag-apply ng init or lamig. Ang yelo, nakakalis ng pamamaga. Yung init, nakakatulong para ma-relax yung muscle, no? Kaya stretching mo yung kamay mo at nakaka-improve dito ng flexibility, nare-reduce yung tension, drink plenty of water throughout the day, para sa ganon ay maiwasan mo ang dryness. Kapag nanuyo ka, nagkulang ka ng tubig sa katawan, ay lalong sasakit yan. Kaya importante, makipagkita sa doktor mo, makakuha ka ng diagnosis and proper treatment. Paalala po sa omega-3, nakaka-reduce ito ng heart disease, ito ay nakaka-lower ito ng blood pressure, triglycerides, at bad cholesterol, tumatas ang good cholesterol mo, naiwasan ng heart attack, stroke, at saka arrhythmia. Nare-reduce yung inflammation ng omega-3, meron siyang anti-inflammatory properties, mabe-benefit ka nito, nag-i-improve yung blood flow mo, na-improve yung cognitive function para ma-support yung memory, learning, and concentration mo, ma-prevent yung age-related cognitive decline, maiwasan ng Alzheimer disease, ay mag-take po kayo ng omega-3 fatty acid. Nakakalis din ito ng pain sa mga joints at inflammation, yung mga symptoms of arthritis and inflammatory condition like rheumatoid arthritis, marirelieve yan. Ipaalam niyo po sa akin ang yung pangalan, address at CP number ninyo kung gusto nyo pa-deliver ng ating mga health products. Pa-deliver ko po to sa LBC, cash on delivery.
i-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Dahil po idadako tayo sa ating food for thoughts, 1 Peter chapter 1, chapter 3, verse 10. Ang mga nagnanais na payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan ng anumang paglilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay dapat mamutawi. Ang emphasis po nito, itong verse na to, good communication, ini-encourage po yung tamang paggamit ng salita positively. Iwasan yung mga negative at mapanlinlang na salita. Ito po, kung gusto natin yung peaceful life, magkaroon tayo ng connection sa good words and action natin. Nasabi, kailangan po, meron tayong ang good Christian, meron siyang good words, para makaranas ka ng better life, mabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, emphasis mo yung integrity and truthfulness as a core value. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.